Anong kabangagan itong ating natutunghayan, mga kababayan? Oh, nakapili na po si PBBM na kanyang bagong PNP chief, mga kababayan, at walang iba kundi si Torimao. Si Diwata, mga kababayan, si General Torre, ang animal. Ang pinaka-nasusuklamang mukha ng buong kapulisan ngayon, mga kababayan. Yan, si Torre na yung bago nating PNP chief. BBM na maging kapalit ni Marbil na PNP chief. Ito na nga ang ating sinasabi eh. Concern itong si BBM na magpapogi tapos siya rin ang sisira sa kanyang mga sariling mga desisyon sa buhay, mga kababayan. Mukhang pang-inis itong ginagawa ni BBM. Yan, mga kababayan. Tapos gagawin pa niyang PNP chief. Pakinggan niyo po ang anunsyo ng Malacanang, ha? The incoming PNP Chief, Police Major General Nicolas D. Torre III. Good luck sa Pilipinas, mga kababayan. Sigurado ang makukulong nito, mga kababayan, yung mga kritiko. Ay, Oh. sigurado yun yung titirahin ni Torre yan, yung mga kritiko ni BBM. Administration. Ito na talaga, mga kababayan, siguro ang first step ng martial law. Tingnan nyo ang ginawa nito si Torre sa Davao City, ha, kay Kibuloy. Oh, grabe. Tapos yung tangka niya pagkaladkad sa grupo ni PRRD, kakalad ka rin ko yan. Oh. Hihilain ko yan, sabi niya, hihilain ko yan. Kababayan. God save the Philippines, so talaga. The turnover of command will happen June 2nd. Oh, sige lang, mga kababayan. So, June 2. Madali lang naman yan in 3 years. Si Torre na yung After niyan, PNP talagang chief kulong ng yan si Torre, Pilipinas. mga kababayan. Hindi pa isasampa ngayon. Pero pagbaba sa pwesto, BBM, yang si Torre ang maghihimas rehas, mga kababayan. Tapos yung isa pa, mga kababayan. Anong sabi ni BBM? Oh, cabinet revamp. Pinagre-resign niya, mga kababayan, pero na-retain ang halos karamihan. Only to know na mukhang ang punteriya lang pala Ilan? mga kababayan ay si Minardo Guevara. Ilang porsyento lang yung Ang nawala. dating DOJ secretary ni PRRD, no? Dati. Nakinuha niya ang Solgen na hindi pa nga niya alam, mga kababayan. Anong Solgen? Oh, tinanong ng reporter dati, sino ang Solgen ba, sir? Ha? Ano yan? Solgen, Solicitor General. Solgen? Ha? Solgen. Hindi ko pa alam. Si Minardo Guevara, mga kababayan. Ayun, eto pa ngayon ang napalitan. Kung sino ang matino, mga kababayan, pinalitan. Revamp pa ba yan o downgrade? Kung sa bagay. Kanya yung diskarte eh. Yung Solgen kasi, mga kababayan, ayaw kasi ipagtanggol si BBM o ang kanilang grupo, mga kababayan, doon yun. sa pagdudukot Kay PRRD. Bahala na kayo dyan, di ba? Hindi na kaya alam ang Solgen nun. Sumali doon, mga kababayan. At then, si Solgen din ang dahilan kung bakit napa-invalid, mga kababayan, ang acquittal ni Saba de Lima, nakakampi na ngayon ni BBM. Tanggal sa pwesto. So yun yung ginagawa yata nila ngayon. Yung mga against. Sino pa yung may gusto nagtatanggal. dyan, mga kababayan? Lalo na ang mukha ni BBM ang nakabalandra na iyong amo. At kung pagbabasihan mo ang simpatya ng mga tao, more than half of the Philippine population, mga kababayan, nasusuklam kay BBM, wala ng trust sa kanya. 25%. Tapos mayroon pa mga balita, mga kababayan, na 19 and then 14. Frustrating. Diyos ko. Tapos eto, ang bubungad sa atin na balita na magiging susunod na PNP chief ay si Torre. Nagbunga yung pinaghirapan ni Torre. Kung sa bagay, nanalo ba yung mga kababayan, yung vendors party list? Talo. Na-promote ka naman ng PNP chief. Ay, hindi pala si Diwata ito, no? Paris overload ba to? Ewan na natin. Nagbunga na, mga kababayan, ang kanyang kasipsipan. Nagbunga. Kung mayroong martial law, mga kababayan, delikado ang taong ito. Handa itong mapunta sa impyerno eh. Sa ngalan ng ambisyon, mga kababayan. Kung ganyan, sasabihin nila, mga kababayan, dahil pulis ka, sumusunod ka na lang sa ano ang utos sa'yo na iyong commander-in-chief. Alam mo kung ano ang boundary ng abuso at yung tungkulin mo sa bayan. Kagaya nitong ginawa ni Torre, mga kababayan, kay dating Pangulong Digong. Tagapagpatupad lang daw ng batas. Tapos hiningan, mga kababayan, na anong batas ang sinusunod mo dito? Local law. Wala.
Sabi lang mga kababayan, order ito ng Interpol. Na batas ng dayuhan mga kababayan. Oh, so paano na ang batas natin? Ano Buti bang batas na marami sinusunod may mo? Correct. Batas ng Senate dayuhan. hearing si Amy Marcos. May kaso ito ngayon mga Dahil kababayan eh. nalaman natin na marami palang mababasura lang yan mga kababayan. hindi na tamang yan ginawa. masasampa. Mag-antay na lang ng 3 years. Anyway, malapit lang naman yan. Kung ano pa ito mga kababayan ha, maganda pa ang kalusugan nito. 2028. Para pagdusahan niya mga kababayan ang kanyang ginawang kasalanan, walang kapatawaran iyon. Wala nang mas mataas akin dito, wala nang mas mataas. Kakalad ko rin ko yan, kakalad ko rin ko yan. Hindi na talaga pati mga abogado ni PRRD o hindi pinapasok sina VP Sara, sina Bongo. Wala Grabe, talaga, no? mga Walang kababayan. respeto, no? Parang ang tawag doon, Si arbitrary VP, detention. Vice President na, hindi pa Katumbas pinapasok. iyon sa kidnapping, Request ni mga PRRD kababayan. yun. Pero sa Talagang- ating batas, arbitrary detention. Tapos, ang mga, anong iniisip? Ang mga ngagnag, itinalagang PNP chief ang itong... Panginis yung ginagawa ni Ang BBM. pananagutan mga kababayan. Naisip ba yan ni BBM na ang mga pinagtatalaga mong tao ay walang tiwala ang sambayan ng Pilipino? So, mag-e-expect ka, BBM, na gaganda ang iyong rating? Lalo kang babantot niyan. Lalong-lalo na, eto pa si Diwata. Tore mga kababayan. Na ayon pa kay Diwata. Topacio, yung mukha pa lang daw mga kababayan, mukha daw kagulpi-gulpi. Yung wala pa daw ginagawa mga kababayan, gusto mo nang gulpihin. Wala pa Tuloy si Atty. Topacio, ano rin to eh. Itsura pa lang daw, yan ang sabi ni Topacio pero mukhang may punto. Si Topacio, abogado yun eh, Tevez. Gayon pa man, gayon pa man. Ito ang sisira sa mukha ng kapulisan mga kababayan. Maging ang kanyang mga mga tauhan, mga pulis. Maliliit na pulis mga kababayan, yung mabababang ranggo. Ang tawag sa kanya mga kababayan, Diwata. Diwata. Naririnig natin, si Sir Diwata. Tapos sa Davao mga kababayan, ang tawag pa sa kanya ay Tore Pisot. Meaning mga kababayan, supot. Hindi patulik mga kababayan. Daming naiinis For the dito first eh. time in history, meron tayo Naging PNP chief na pa. mababansagang pisot, supot mga kababayan. Bansag ng mga tao. Ewan lang din natin kung totoo nga ba. Nakita natin sa mga rally mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maisog rally. Yung rally kay PRRD. Ang sigaw ng mga tao is Tore Pisot. Tore Supot. Totoo nga ba, Tore? Nasupot ka. Bahala ka dyan. Hindi rin kami interesado. Pero mga kababayan, ano ba talagang accomplishment nito? Eh, Unang-una, Si Kibuloy. sa iskandalo dahil Huli kay Kibuloy. mga kababayan, Huli yung ni airport na kinasahan ng Paghuli baril kay at pulis. FPRRD, Sa halip na pagkidnap. mga kababayan na kastiguhin yung pulis na nagkasan ng baril sa siklista. Parang ginawa pa sa center stage na mga kababayan. Pinapreskon pa. Naging special treatment pa mga kababayan. So yan ang accomplishment niya. Yung accomplishment niya, Yun. yung paghuli niya kay Kibuloy. Kibuloy, saka kay FPRRD. Gumamit pa ng resources sa gobyerno, milyon-milyon, ilang buwan pang tumiktik mga kababayan, nagdala ng libo-libong SAP sa Davao City. Si Kibuloy lang, tapos ang mga drogista hindi niya magawa ng ganyan. Yung paghuli niya kay PRRD. Yan ang accomplishment mong ipagmamalaki. Kaso nga ang kahaharapin. Malamang makakasuhan ito pag iba na yung May administrasyon. araw din ang toring ito mga kababayan na haharapin niya ang kanyang mga pang-aabuso. Pagsasama sila nilang ngagba mga kababayan, tandaan niya yan. So anong masasabi niyo dito na mayroon tayong bagong PNP chief na naman mga kababayan? Itago na lang natin sa pangalang Diwata ba? Makamukha lang. Pero PNP Chief General Oh, Tore Duterte. may detailed pa Post pala. your comments below.